Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Truly God is good. Amen. So, hallelujah, as we continue giving, we will help the church, no, so that it will go to enlarge. Amen po ba? Lalo pong magamit sa kaharian ng Diyos. Amen. Glory to God. At good morning po sa ating lahat. Amen po ba? So, misa pang palakpak sa Panginoon. Glory to God. It's good to be in the house of the Lord again. Amen? Hallelujah. Sige po, smile naman po ninyo yung mga katabi ninyo. Hi. No? Praise God. Sa tingin lang, makakakita na yung saya. Amen? So, praise the Lord. At tunay, napakabuti ng Diyos sa atin. Amen? Sino pong naniniwala mabuti ang Diyos? So, praise God. So, sa lahat po ng nasa Facebook Live, please, wag po kayong aalis. May importante po ito. Napakahalaga ng ginagawa natin. Amen? Parang dinadala natin yung simbahan sa church. So, yung bahay sa church. So, ang church sa bahay, actually. Para lang po, sa pandemic na ito, para sumamba ang lahat. Importante po na tayong magpapamilya, napaka-importante na sumasamba tayo. Amen? So, please, kung nandito po kayo, lahat po ng kasama natin, itag po ninyo yung friends ninyo, yung family ninyo, i-share po ninyo yung ginagawa natin. Sa ganito pong kaparaanan, naaabot natin yung hindi nakakapakinig ng mga salita ng Diyos. Amen? So, ganun po ang ginagawa ng Diyos ngayon. Through digital o sa ganitong paraan, nare-reach out po natin yung malalayo. Amen? So, bilang kabahagi sa simbahan, wag po tayong magpabaya. Ito po yung panahon na ang Diyos ay talagang ini-spread niya yung good news. Di nyo po alam, baka sa ibang lugar, merong nakapakinig at na-strike, nakakilala sa Panginoon. So, matindi ang magbayari. Kapag nakakilala sa isang pamilya, isang tao, meron ng opportunity ang buong pamilya na makakilala. At yung pamilyang yun, kapag naging tapat, even the community. Amen? So, hallelujah. Huwag po natin i-underestimate ang magagawa ng Holy Spirit. Amen po ba? So, bilang mga Kristiyano, huwag po tayong maging pabaya, maging tamad, bagus mag-engage tayo bilang kabilang sa anak ng Diyos o bilang kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen? So, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Praise the Lord. So, hallelujah. At kung natagasan po kayo, pwede po ninyong i-share, i-comment po doon. Sabihin nyo, praise Jesus. Sabihin nyo po, at alam natin na nanonood kayo. Okay, so we expect a lot of viewers kasi po magla-live class tayo by next month. By October, kasi yun po yung invited natin. So, I believe na almost 100 na po yung mga nag-register to be part of the live class. Kaya, importante po na nag-attendance po sila, dumadalo sila ng gawain through digital or through physical para bantayan po natin. Amen? Importante po yung follow-up natin, importante po yung pagbabantay. Amen, mga leaders? So, praise the Lord at good morning sa ating lahat. I believe God is about to do something great today. Sino po yung nag-expect today? Talagang nag-expect tayo. Ako palaging nag-expect na ang Diyos ay palaging may gagawin. Amen po ba? Praise the Lord. At tunay na ang dalangin ko ang bawat isa ay mapagpala, makaranas ng supernatural, moving of the Holy Spirit sa kanilang mga buhay. Amen, especially ang Diyos po hindi natatali o hindi na napapandemic, hindi po siya nakukulong. God is always do whatever He wants to do, Ang Diyos po ay ginagawa niya. So kapag ikaw ay nasa Diyos at naniniwala sa Diyos, ako'y naniniwala na ang Lord, you are secured and protected. Amen po ba? So, praise the Lord at purihin ng Diyos na makapangyarihan. Amen? Today, pag-aaralan po natin is about faith. Faith matters, Okay, ito po yung importante. We will talk about all the people na, o yung mga tao, o
meron po tayong distinct person na pag-aaralan dito as the days goes kasi napaka-importante po, magla-life class tayo, ano yung sangkap na mahalaga para maging maganda yung journey po natin sa life class. Ito po yung pag-aaralan natin, yung faith, yung pananampalataya. Hindi po fake, but faith, Kasi pag faith ang pinag-uusapan, kinoconnect nila sa religion, Hindi po, Faith is a very important topic. Of course, ito ay ito po ay nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay ng pananampalataya, tamang paggalaw, Kasi minsan, sabi nila may faith, pag tinanong mo, these are faith people, but tinuturo nila yan sa reliyon, It's not about religion, actually, At sa araw na ito, gusto ko lumago o magkaroon tayo ng, clear understanding about faith. Amen po ba? Amen? So, maganda po magkaroon tayo ng clear understanding. And of course, we will experience the benefit of our faith sa ating buhay. Amen? Kasi may mga nagsasabi, may faith ako, but then, parang walang power. Kasi, if you have faith, merong power yon alongside with you, Sigurado pong kapag may faith ka, you are living in supernatural. Kasi you are living in the dimension of God. Iba po kasi yun Kasi kapag nananampalataya ka, mayroong dimension ng Diyos. Sasabay ka doon. Kasi yung mga walang pananampalataya, nakatingin lang sa natural. Kung ano yung darating, yun lang ang nagre-react ang tao. But faith is different. Iba po yung faith. Faith is different. You will really experience the moving of God. Kasi, sabi po, ang Bible po, dito po makikita natin, ang faith po kasi, without faith, it is impossible to please God. Sabi niya mamaya, tingnan natin yung mga verses. So, tignan po natin ang mga unang talata. Sa Hebrews chapter 1, chapter 11, verse 1. Basahin po natin. I'm living the NLV version. Sabi niya, now faith, ngayon, pananampalataya. That's why, ngayon, sabi po natin ngayon, now faith is being sure we will get what we hope for. Being sure we will get what we hope for. Ngayon, matindi, Sigurado ka na makakamtan mo ang inaasahan mo, sabi po niya. Now faith. Kapag merong faith, ngayon yon, hindi bukas, hindi isa. Now faith is being sure of what we cannot see. Pero mo, hindi mo nakikita, pero sigurado ka. Yun talaga, Yun ang pananampalataya. You cannot say na meron kang faith, but nakadepende ka sa nakikita mo. That's not faith. Faith is being sure of what you cannot see. Ayan. Para tignan natin yung buhay natin, baka, ang galaw natin. And then verse 2, tignan niyo po kung gaano kaganda nito. Sabi niya, God was pleased with men who had faith who live long ago. Ang Diyos daw ay natuwa sa may pananampalataya na namuhay noong unang panahon. Amen. Alam niyo na. So it means, para ang Diyos ay matuwa, kailangan mag-operate yung faith sa atin. Amen. So, maganda po ito, Sabi niya, yung faith, kasi nakita na natin yung definition, the very context of the faith. Faith is not just a simple, I have faith, but believing what you cannot see. It is a future event that hindi mo pa nakita, pero naniniwala ka na ngayon. Yun ang faith. Amen? So, kapag may faith ka, sure ka. Meron kang assurance. That's why those people who have faith, they are so confident. Means they have peace. Nandun nila, they have security. Parang insurance yun. May mga may insurance dito. May mga insurance, may insurance. Ay, meron namang insurance sa sasakyan ko. Ay, meron namang insurance sa bahay. Meron namang akong health insurance. Di ba? Para bang nakakatulog sila. Pero mas higit doon yung faith na sinasabi. Amen. So, kailangan mag-operate ito. Baka akala natin may faith na tayo. How it operates in your life? Paano mag-ooperate ito sa ating mga buhay?
Amen? Kasi importante po ito para matiyak natin, no? Talaga kung tayo namumuhay sa pananampalataya. Tingnan niyo po yung sinasabi sa verse na ito. Amen? Sa Tagalog po, sa verse 6, sabi niya, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Tuldok. Ay, matindi, no? Hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Tuldok. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos, tayo po yun, amen, ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga umahanap sa Kanya. Minsan advance tayo. Gusto natin gantimpala, pero nagdududa naman tayo sa Diyos. Lumalapit ka nga sa Diyos, pero bago ka lumapit, may duda ka na. Importante po makita natin ito. Amen? So, ang bawat isa sa atin na lumalapit ngayon, kailangan mag-operate yung faith. Tingnan mo, baka naman wala kang faith, may fake ka. No? Para kang nandun, pero wala ka rin. May mga ganun, no? Kasama mo, pero wala sa isip. Kaya napaka-importante ng understanding. Kasi yung understanding will give you a clear direction. Kasi kapag hindi mo naintindihan, you are doing something without any understanding. Maliligaw ka. Diba? Amen? Ligaw ka dyan. So, importante po makita natin ito. Kasi ang Diyos, kapag nalugod ang Diyos, alam na. Amen po ba? Sino po yung alam na kapag nalugod ang Diyos? Kasi sabi niya, ang Diyos ay hindi nalulugod kapag walang pananampalataya. So, kailangan mag-operate sa atin ang pananampalataya para alam ng Diyos na talagang tayo'y nananampalataya. Hindi lamang po sa galaw, una sa isip, sa puso. Amen. Isa pong tao na talagang makikita natin, pag-aaralan natin, patungkol sa ama ng pananampalataya. Kasi, alam mo ang ginagawa natin ngayon dito, o sa simbahan, saan man paman, kapag wala pong pananampalataya, mapapagod lang po tayo. Kailangan po, assure po natin that we are believing something. Kaya nga po kapag ang taong may pananampalataya ang tawag dito is para bang hindi mo siya makapak o hindi mo maalaman kung ano yung pwede niyang matinding gawin. Kasi may faith yan eh. May faith is seeing things na malayo pa, parating na, naniniwala na siya. Kung matindi po yung taong yon. Amen po ba? So gusto ko po ito'y mag-operate sa bawat. Kung tayo lang po na mga lumalapit sa Diyos, may pananampalataya, at nagre-reflect sa atin, nag-ooperate sa atin, alam niyo po yung pamilya natin mamamangha. Hindi na po magdududa. Mabilis na pong manampalataya at lumapit dahil alam nila merong nangyayari sa pinaniniwalaan ninyo. Amen? Amen po ba? So, tiyakin po natin, kasi hindi lamang po, kasi kapag lumalapit tayo sa Diyos, hindi lamang po yung Lord, patawarin mo ako, Lord, ligtas mo po ako, para punta po ako ng langit. Hindi po ganon. Amen? Meron talagang purpose ang Lord. Bakit dinala tayo dito? Sinong naniniwala doon? Gusto niya na maging ebidensya tayo na mayroong Diyos sa langit. Amen? Gusto niya na maging testimony tayo. That's why ang tao na nakipagtagpo sa Diyos, dito sa lupa, makita natin na merong bagay na talagang hindi siya tinatangay ng mga galaw ng mundo. Bagus ang taong ito, meron siyang communication, meron siyang belief system na makikita mo, matindi ito At yun po yung linalakad niya sa buhay na ito. Di po ba? Amen. Kapag lumakad ka na tama yung pananampalataya mo, ikaw yung pinakamasaya. Ikaw ay masaya at alam mo, meron kang inahasahan na alam mo na mangyayari sa buhay mo. Di ba ka masaya? Yung mga naiinip na tao, yun ang mga bagay na gusto nilang mag-enjoy lang dito sa lupa. Wala silang ine-expect.
Que sera, sera. Whatever will be, will be. Pag ganun ang ganun, wala kang faith. Di ba? Amen? Kahit na po bata yan, estudyante. Kahit na sino pa man, nag-expect ka di ba? Amen? Sabi po rito, isang tao na talagang pag-aaralan natin ay si Abraham. Tignan niyo po ito. Hebrews 11 verse 10. Sabi niya, Abraham was looking to God. Kanino siya tumitingin? Sa Diyos. And waiting for a city that could not be moved. It was a city planned and built by God. Okay. Isa pong trivia o makita natin dito. Alam natin, si Abraham, kwento, no? Yung kwento ni Abraham, si Abraham ay tumanda, naghihintay ng anak. Di po ba? At usually, pinofocus natin yung iniisip niya na ang tagal na naghintay ng kanyang anak. Parang yun lang yung extreme ng kwento, no? Di ba? Iniisip natin, yun ba yung extreme ng kwento? Di ba? Yun ba talaga yung gustong mangyari, magkaroon lang ng anak si Abraham? Palagay ninyo, kung kayo si Abraham, yun lang ba iniisip ninyo? Ako si Abraham, nakita ko, tignan niyo po yung talatang ito. Bago po sinabi yung mga talata, sinabi niya, Abraham was looking to God and waiting for a city that could be moved. It was a city planned and built by God. Hello? Sabi po ng talatang ito, si Abraham nakatingin sa Diyos. Naghahangad siya, nagdidesire siya na magkaroon sana ng lugar na puro banal ang mga tao, puro matutuwid, puro sumusunod sa Diyos. Yun ang prayer niya, yun ang dream niya. Naisamay lamang, Lord, gamitin mo po ako. Parang ganito yung prayer. Para bang inaano ng Holy Spirit. Sa akin sabi niya, ganito yung prayer ni Abraham. Lord, dalangin ko na hindi katulad ng tagas-anak ko ang magiging buhay ng mga anak ko at mga inapo ko. Yun ang panalangin ni Abraham. Sino po rito? Na nung bata siya, may mga tao na minsan makikita mo, potang dagol ko, buri ko yan, makanining be ako. Yung mga ganun. Gusto ko pagtanda ko, hindi ganito yung buhay ko. Yung mga ganun ba? Nakikita mo rito, sugalan, inuman, ganun. Di ka ba mangangarap? Di ba? Puro marumi, mababaho. Lord, araw-araw na lang ganito yung nakikita ko. Parang ganun si Abraham Si Abraham kasi, nandun siya sa lugar, walang talagang pagkatakot sa Diyos yung mga mamamayan doon. Puro sumasamba sa Diyos. Ano bang nangyari dito? Pagising niya sa umaga, pagdilat ng kanyang mata, magkakape siya, merong nag-aaway na mag-asawa doon, merong sugalan doon, alak, patay. May chismisan doon. Wala na bang bago? Parang ganun si Abraham ang dating Di ba? Parang si Abraham dito, nangarap ng city, ng lugar na kung saan, sana. Alam mo ngayon ang panahon natin, gusto natin yung bansa natin, payapa, maayos. Para si Abraham ganun. At ang panalangin niya, Lord, panalangin ko ito Gusto ko mabago. And then, he prayed, Lord, sana yung mga anak ko, maging maayos naman yung buhay. Sino ba yung mga panalangin ng mga nanay dito? Yung pagtanda ko, maayos yung buhay nila, yung pamilya nila, hindi yung ganito. Yun ang panalangin ni Abraham actually. Amen. Hindi yung, Lord, sana magkaroon na ako ng anak. Kaya kinausap niya si Lord, kinausap niya si Abraham, ni Lord, sabi niya, Abraham, umalis ka dyan. Sabi niya, di ba? Di ba? Umalis ka dyan. Sabi na si Genesis chapter 12, umalis ka dyan. Go out from your country. Leave your household. Sabi niya, iwanan niyo yung mga kamag-anak mo. Sabi niya, and I will send you a city. Lalagay ko kayo. Alam niyo po ba? Pero si Abraham, in the midst of that, naghintay talaga. Doon po pumapasok yung faith. That's why he became the father of faith. Amen? Nakuha ninyo? Sino po yung may mga prayer dito, Lord? Sana, sawa na po ako sa kahirapan, sawa na po ako sa guluhan, sawa na po sa masikip, mahirap.
He prayed. He desired something new. Amen? So, alam ko po, meron mga gusto kayong mangyari, but the key is faith. Sabihin po natin, faith. And then sabi niya sa verse 11, because Sarah had faith, because she had able to a child long after she was past age to have a children. So, she had faith to believe that God will do what He promised. And Abraham was too old to have children, but from this one man came a family with a many in it as the stars in the skies, as many as the sand of the sea. Of course, hindi naman po kaagad na ganon ang nangyari kay Abraham. Meron siya mga hindrances, mga barrier alongside o sa mga dadaanan niya as he dreamt or as he had faith na magkaroon siya ng city na ganon. Biro nagkaroon siya ng problema. Baog na yung asawa niya, pagkatapos matanda na pa, talagang maraming mga hadlang. Sino pong naniniwala kapag maraming mga hadlang para kay Lord yan? Pero pag madali, sa demonyo yan. Di ba? Yung mga ganun. Bakit itong naborn again ako lalo atang nahirapan ang buhay ko? Yung mga iba ganun. Bakit? Pero nung ako yan, believer, ang gulo-gulo ng buhay, okay lang. Pero ngayon talagang, di ba? Meron talagang testing time, di ba? Amen? So nakita po natin si Abraham, hindi madali. Sabi ko nga po, kung kakount nyo po, akala natin 25 years lang ang hinintay ni Abraham. Sa panalangin niya noong una, hindi po. Hello? Hindi po, 25 years. Actually, ang pinanalangin niya, bansa. Tinugon po ba yung bansa ni Lord? Siyempre, nagkaroon muna siya ng anak. Di po ba? Si Isaac. Pagkatapos, nagkaroon siya, ang tagal nun. 25 years. Na nagkaroon po ng anak, nagkaroon din ng anak. Si Isaac. Lumabas na po ba yung city pinananalangin niya? Yung bansa? Hindi pa. Di ba? Misilang muna si Jacob. Basta si Jacob, di ba? Lumabas na ba yung bansa pinanalangin niya? Hindi pa. Tapos, itong si Jacob na ito, napunta sa Egypt. Ilang taon na naman? 400. More than 400 years. Diba? And then, wala pa. Nagpunta na naman sa wilderness, 40 years. Matindi, no? Almost 500 years bago lumabas ang bansang Israel. Di ba? Ang tagal. Pero minsan tayo, kagad naiinip eh. Doon tayo nawawalan. Kasi minsan ang buhay natin akala natin instant. Sanay tayo sa instant. Yung mga instant noodles kasi, instant coffee, instant marriage, mga ganon. Instant mother. Maraming instant. Napakabilis. Kasi pag ang tao mainip, makikita mo at inaatake yung plano ng Diyos. The moment you rush with your own desire, then you will fail. You must learn how to wait on the Lord. Because faith requires waiting time. Amen po ba? Amen. Kaya napaka-importante dito, makita natin kung anong nangyari kay Abraham. Amen? So sino pong gusto niya maging katulad ni Abraham? Pastor, 500 years? Hindi naman siguro. Pero, meron talagang process na tuturuan tayo na maghintay. Kasi tayo very fast forward. Yung gusto natin, parang yung kapag pinapanood mo, gusto mo, ending ka agad. Diba? Di pwede yun. Amen? So sabi po rito, hallelujah, another verse. In Romans chapter 4, verse 16, tignan natin yung mga eksena sa buhay ni Abraham. So the promise is received by faith. Oh, may pangako naman talaga, no? Amen? So ang promise,
will receive by faith. Kapag tayo po pinangakuan, di ba? Alam natin, nandyan na kasi pangako yan eh. Di ba? Kasi ang nangako ang Diyos. It is given a free gift and we are all certain to receive it. We are certain to receive. Siguradong sigurado na marireceive natin. Yun po yung faith. Without any doubt. Whether or not we will live according to the law of Moses, if we have faith like Abraham, for Abraham is the father of all who believe. So you are a believer. Amen? So the same thing as Abraham did, we must believe in the Lord. Amen? So yung believe, napaka-importante yung faith. No? Yung faith natin, napaka-importante na makita natin mag-operate. Kasi, hindi tayo gumagaya kanino na lang. Kapag tayo may faith, then we become the children of Abraham. Abraham kasi, he set a pattern of believing. Nag-set po siya ng pattern of believing. Amen? So ano po, nakita natin na pinanghawakan niya yung promise and he is very certain, siguradong sigurado. Amen? Oh, amen? And then, katulad po nun, ibinuhay niya yun na, no? Isinapamuhay niya. No, makita natin na he walked by faith. In verse 17, tingnan po natin. That is what the scriptures meant when God told him, ito pa yung alam niya, I made you the father of many nations. Amen? Ikaw ang ama ng lahat ng lahi, lahat ng bansa. This happened because Abraham believed in God, who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. Ito yung alam niya. So, tingnan niyo po, no? Si Abraham, wala pa yung batas noon. Wala pa po yung law of Moses. But deep within his heart, his conscience, no, convict him because of the wisdom na binibigay ni Lord sa kanya. He believed, no, very certain, na ang patay pwedeng mabuhay. Amen? Alam niya yun. Sa pamamagitan ng pananampalataya. He's not a magician, but he believed that there is a supreme being. Meron na niniwala siya na merong supreme being na siya yung nakakaalam, siya yung kakagawa ng lahat ay posible sa kanya. Alam niya na noon, nahihirapan siya, nag-i-struggle siya. Di ba? Maraming balakid, maraming hindrances. Balakid na yung hindi pa siya nakakita ng lugar na kung saan magsumasamba sa Diyos. At meron pa siyang nakita niya yung mga katawan nila, matanda na. Biro mo, 80 years old na po si Sarah noon. Pero hindi po siya nagduda. Iniisip niya talaga isisilang sa lahi niya ang paninimulan ng bansa. Di po ba? Amen? So, siya po talagang pinanalangin niya. Yun yung prayer niya. The same thing for us. That's why we are dreaming a all new world, di ba? Bagong bansa, bagong buhay. Di ba? Kapag di ba sa pamilya mo, makikita mo yung pamilya mo, biro mo, pag magulo, no? Pag magulo yung sambahayan mo, di ba? Lord, kailan po matatapos to? Amen? Makita mo, walang pangarap, di ba? May bisyo dito, nag-aaway kayong magkakapatid, ang tatay mo, magulo. Tatay mo, magulo, palagi nag-aaway. Talagang mananaginip ka. Kaya lang minsan yung mga tao, hindi sila nagiging matagumpay kasi wala silang kapartner. Wala silang inaasahan. Wala silang pinanghawakang pangako. Basta na lang napupunan nila yung mga pangit na nangyayari sa kanilang mga buhay. Pero, ano ba yung solusyon dyan? Si Abraham, na-target niya yung solusyon eh. Kaya nga po siya hindi nag-alinlangan. Alam ko, Panginoon, mangyayari ito. Amen? Amen po ba? Alam ko na mangyayari ito. So, naniniwala siya, out of nothing, come to something. He creates new things out of nothing. Di ba? Ngayon siguro wala kang pera.
Ngayon siguro wala ka pa munang dating. Pero tandaan po natin, ngayon lang yan. Amen? Because of faith, nakita mo na sa supernatural, you will be a different person. Amen? Amen? Pinagdaanan din po natin yan. Kahirapan na sitwasyon na yan. Pero tandaan po natin, out of nothing, God can create something. Amen? Dumaan tayo sa matitindi. Ganon din po ang bawat isa na nananampalataya. Kaya, alam niyo po, kapag nakuha po ninyo ito, ako, pagpupursigin talaga ninuman yung life class. Kasi yun ang po yung magde-develop sa'yo eh. Kasi kapag dumago yung don't expect God will answer your prayer if you are immature. Tandaan po natin, don't expect God. God is waiting for you so that you will going to mature. Doon pa lang po. Si Abraham nga, ang tagal, bago dumating, ikaw pa kaya. Pero bilisan mo yung maturity mo, baka naman bibilis din yung inaasahan mo. Amen? Amen? Hallelujah. Tahimik tayo. Pastor, gusto ko na po ngayon. Maghintay ka. Amen po ba? Amen. Huwag kang magmadali. Amen po ba? Makinig ka muna. Kailangan mabuo muna kung ano yung pananampalataya sa buhay mo. Tandaan po natin, without faith, it is impossible to please God. Sabi po ng Bible. Amen? So, mamove muna ang Diyos sa faith mo. Kailangan iyak mo muna yung faith mo. So verse, sabi niya rito, hallelujah. So verse 18. Yan. Tignan niyo po si Abraham. Even when there was no reason for hope. O yun? Kaya ba ninyo yun? Even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping. Yan. Believing that it will become the father of many nations. Diba? Tignan niyo po yung kanina sinasabi ko. Ang iniisip lang po natin na magkaroon lang siya ng isang anak. Hindi po talaga yon. Ang panalangin niya, believing that he will become the father of many nations. That's why it means he is talking about world conquest. Talagang matindi. Amen? Ang sabi niya, kaya ni Lord. Pwede akong gamitin. Pwede akong maging kakilala ng mga tao. Sabi niya, basta naniniwala ako sa Diyos. From nothing to something. No? Pwedeng mangyari. Amen? Pwede kang taga-baryo, pwede kang taga-sulok ng lugar, pwede kang gagamitin ni Lord, makilala ka. Kamukha ni Abraham. Ganito po yung prayer, yung faith niya. For God had said to him, that is how many descendants you will have. Sabi niya, and Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead, and so was Sarah's womb. Tignan niyo po. Si Abraham, ang maganda sa kanya, hindi siya nanghina. Bagkus, lalo siyang nanampalataya. Yung mga iba, kapag naiinip na, makinig po kayo, kapag naiinip na, ayaw ko na, hindi na siguro darating. Ha? Hello? Parang sino yung talunan doon? Ikaw. Amen? You need to figure out, dapat 100, sabi ko rito, 100% dapat yung faith mo. Si Abraham naging 100 na, wala pa yung pinapanalangin na, pero that year, dumating rin. Amen? Amen po ba? Baka naman, mayroong nag-iisip dito, 100 years, baka buhay pa ba ako doon? Hindi naman gano'n. Amen? Ang Lord alam niya. Amen po ba? Baka may pinapanalangin, sana mag-asawa na ako. Hallelujah. So, tinitignan ni Lord dito yung faith mo. If you are hindi ka naghihina sa pananampalataya mo, then God will move in behalf of you. Amen po ba? So, sabi niyo po rito, basahin pa natin. Abraham never wavered in believing God's promise. Si Abraham daw, hindi nagduda, hindi nag-alinlangan sa pananampalataya ng pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Ito, napaka-importante po ito, mamaya i-itemize natin. In fact,
his faith grew stronger, and in this, he brought glory to God. Amen? Si Abraham daw, hindi siya nanghina, manapay lalong lumakas. Amen? Nakita natin. So kung ikaw ay nananampalataya, hindi yung malakas ka ngayon, pagkatapos pahina ka. May mga Kristiyanong gano'n, Amen? Kung toro tumatanda sa pananampalataya, lalong umihina. Dapat hindi po gano'n. Dapat kung toro tumatanda ka, lumalakas ka. Amen? Lumalago ka, nagmamature ka. Kasi kailangan po yun. Di po ba? May mo ba sinilang physical? Pag sinilang ka physical, pahina ka, di ba? Pag silang mo, lumalaki ka, hanggang sa nag-aral ka, tumanda ka, nakakapagtrabaho ka, because nagiging pakinabang ka. You are growing and developing yourself. Ganon din po kay Abraham. Nang isinilang yung pananampalataya, naniniwala na sa Diyos, pero lalo pang tumitindi kahit na tumatagal, hindi po siya nagdududa, bagkus lalo siyang lumalakas. Amen po ba? Alam na po natin. Makikita po natin mamaya yung mga character of faith, yung mga talking about faith sa buhay natin. And verse 21, he was fully convinced that God is able to do whatever He promised. His promises. He will going to do. It means, alam niyo po si Lord, meron siyang 7,000 promises. Each day is available for you. Amen po ba? Kaya lang po tayo nagkakaroon ng pag-asa dahil sa mga pangako ng Diyos. Sino pong naniniwala doon? At kapag ikaw ay umaasa sa Diyos at nananampalataya na matutubad yung mga pangako niya, doon po talaga gumagalaw ang buhay mo. Hindi ka napapahamak o hindi ka na i-influensya ng mga pangit na nangyayari sa buhay mo, bagkus alam mo na meron kang mga pangako galing sa Diyos. Lord, alam ko, testing time lang ito. Hindi po ito magtatagal, dadaan lamang ito. Kasi sabi mo sa iyong pangako, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. May pangako ka. Di po ba? May mga pangako ka sa akin. So makikita natin yung nature ng faith ngayon. Kasi, pag tignan natin, malayong-malayo sa mga nakagisnan natin, na kapag inisip natin, meron tayong religion, meron na tayong faith. Tignan mo natin yung nature natin. Nagre-reflect ba yung nangyari kay Abraham sa ating buhay? Sa buhay po ba natin, handa po ba tayong maghintay? Sa buhay po natin, handa po ba tayong lumakas? Handa po ba tayong lumago? Handa po ba tayong, sigurado po ba tayo na mangyayari? Amen po ba? Then lumalakas po siya. And then sabi niya, sa Romans chapter 4, verse 23, okay, para makita natin, tinagalog ko po. Ngunit ang salitang pinawalang sala, kasi pinawalang sala si Abraham dahil po sa kanyang pananampalataya. Alam niyo po, maganda po yung bunga ng pananampalataya. Napapawalang sala tayo dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Hindi sa inyong mga gawa, kundi sa inyong pananampalataya sa Diyos. Sabi niya rito, ngunit ang salitang pinawalang sala, justified po ito, ay hindi lamang para sa Kanya. Okay. Ito na po, papasok na po tayo sa yung pong epekto ni Abraham, kung ano yung ginawa niya at naging blessing siya. Kundi para sa ating lahat, tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Amen? So, tayo ngayon nananampalataya dahil kay Jesucristo. Noon, si Abraham sa panahon niya, wala pa po si Jesus. Okay? Siya po'y nananampalataya na mangyayari yung mga pangako ng Diyos. Inaasahan niya na mayroong darating na bansa at doon sa bansang doon, yun po yung magliligtas sa buong mundo, yun po yung city. So ilinagay ng Diyos sa kanyang puso. Ang panalangin niya ay sa darating na panahon, makinig po kayo, mangyayari, future event nung panahon niya. Kung ikaw ay si Abraham ngayon,
mayroon kang, ang pananampalataya mo is a future event. Kasi wala pa si Jesus eh. Amen. Tayo na po, nang dumating si Jesus, natupad yung pangako ng Diyos sa Kanya. Sa binhi niya, merong lalabas na talagang magliligtas. Kasi sa bansang Israel, di po ba, galing kay Abraham yon, kaya yung lahing pinanalangin niya, ang bansang Israel. Then suddenly, tayo ngayon, nananampalataya sa nangyari na. Okay, nakuha natin? Wala naman tayo noon, pero nangyari na namatay si Jesus para linisin ang lahat ng ating mga kasalanan. Iba pong nasa ibang panahon tayo, pero isa lang ang pinaniniwalaan natin. Abraham believed in the Lord that He will save him, and then us, tayo po'y nananampalataya na linigtas tayo ng Diyos. Kaya sabi niya, rito, kundi para since atin tayo pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo na ating Panginoon. Pinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. So tayo po'y napawalang sala sa pamamagitan ni Jesucristo. The same, yun po yung faith. Wala tayo, physically speaking, with our visible eyes, hindi natin nakita, but we believe. Sino po yung naniniwala na namatay si Jesus para sa'yo? Pinawalang sala ka. Yun po yung kahulugan ng pinawalang sala. That's why by faith also, we will be justified. Mapapawalang sala po tayo. Kasi yun po yung nagiging dahilan para mapalayo tayo sa Diyos eh. Amen? So, yun po yung nangyayaring mas benepisyo sa atin. Nagbigay po ang Diyos ng bagong tipan sa atin. Dapat tayo na ngayon ay manampalataya. Ngayon, kung si Abraham nanampalataya sa hindi pa nangyari, tayo naman mananampalataya sa nangyari na. Amen? Amen? O sino po yung mas mahirap ang kalalagayan? Sino pong naniniwala 2,000 years ago namatay si Jesus? Di ba? Merong lugar, merong Israel, merong nangyari talaga eh. Ang hirap ng mga tao ngayon, nangyari na, hindi pa naniniwala. Di ba? Di ba? Napakahirap i-convince yung mga tao. At kung ikaw yun, may problema ka, kapatid. Di ba? Meron nang nangyayari sa buhay ng bawat isa. Nagdududa ka pa. Amen? Sabi po ng next slide, paano? Tingnan niyo po yung Abraham's faith. Ito po yung nangyari kay Abraham. I-connect natin mamaya. He dreamt for a nation. It happens. Di po ba? He believed and very certain to receive the promised. Pangalawa po, kailangan daw, just like Abraham, naniwala siya, and he is very certain that he will receive the promise. He never wavered in believing God's promise. Hindi po siya nag-alinlangan, bagos and he grew stronger in believing. Yan, importante po yon. So, i-connect natin yon mamaya sa ating mga buhay. He became the father of those who believe. Sino po yung gustong maging modelo sa pamilya niya, sa lahat ng... So, yun po yung pattern na naging nangyari kay Abraham. Ang dalangin ko, ito rin po ang pwedeng mangyari sa bawat isa sa atin. And this is, So, ito po, things to understand about faith. Number 1, faith is of the heart. Tandaan po natin. Ang faith po, hindi mo mai-fake yan. Kailangan mag-sink-in yan sa iyong puso. Amen. Mahirap kasi ang journey kapag nasa isip mo lang. Kailangan, in your whole being, meron kang pananampalataya. Kaya nga po minsan, we are unpredictable kapag ikaw ay may faith. Sabi po ng Bible, kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso, na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Ito po'y sinasabi yung faith. Sa puso po daw. Puso is the conscience, is the heart, is the
Ang sabi niya, at gayong pinawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi na gayoy maliligtas. So it means, ang faith daw is of the heart. Nasa puso mo. Kapag nasa puso mo, hindi mawawala yan. Subukan mo man. Yan ay talagang nakadiin, nakabaon. Hindi pwedeng guluhin ng nino pa man. It means, kasama mo yan. Hindi yung kapag sumamba ka ng Sunday, kasama mo yung faith. Pag umalis ka, iwan mo na lang sa simbahan. Hindi pwede yun. 24/7, kasama mo yung faith. Deep within your heart. Even your heart. Kahit na kapag ang puso mo nagbibit, your faith is beating also. Amen? You can really experience. Sandaan po natin. Kaya kapag hindi mo na-experience yun, kailangan ma-experience mo. Ang pananampalataya is of your heart. Kaya ipaglalaban mo yan. Di ba? Kasi hindi na kailangan i-convince ka, bagkus nananampalataya ka, nagsising in sa'yo. Nandyan sa kalaliman ng iyong buto, naniniwala ka na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan na pwede kang pagpalain. Tandaan po natin yon. Amen po ba? Faith is of the heart. A heart. Nasa puso mo. That's why the Bible says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. Gusto ng Diyos talaga mag-sink in yung pananampalataya sa ating mga buhay. Amen po ba? Hindi natin masasabi, may faith ako. May faith ka. Kayo lang po yung nakakalam doon. If God is really in your heart, if you have Jesus in your heart, then believing, kailangan nandito sa puso mo. Alam mo, you know and you know and you know that you love Jesus. You believe that Jesus died for you. Amen? Yung po bang kapag naisip mo, Lord, salamat, napakabuti mo, mahal-mahal mo ko. Tinanggap mo ko. I remember nang ako'y bagong mananampalataya ka, nasa sidecar ako, nasa wheeler ako, sakay ako, pumunta ako, galing ako simbahan. Umiyak, tapos na service, umiyak ako palagi. Lord, ang dami ng mga tao. Bakit ako pa tinanggap mo? Pag nakita ko ng mga tao, parang si Raul, pero umiyak ako sa daan. Naglalakad ako, umiyak ako, Lord. I really appreciate the goodness of the Lord. Nandito na na-capture ng puso. Amen po ba? Amen? Huwag po nating baliwalayin yun. Si Abraham, pagising niya sa umaga, Lord, mabuti kayo. Alam ko gagawin mo ito. Lord, nananalangin ako ng bagong bansa. Iwan ko po yung lugar na ito. Mga sumasamba sa Diyos. Diyosan. Ganito, palaging may sugal, palaging may ganito. May wedding doon, hallelujah, hindi na bago. Gusto ko po yung lugar na kung saan sasambahin ka. Yung mga tao susunod sa'yo. Hindi ko kontra sa'yo. Ayan. Di ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Pangalawa po, 5 lamang po ito. Faith is the assurance of what we ask for. Means, ang faith po natin, sigurado tayo. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Tingnan niyo po. Amen po ba? Pangit ang nakikita mo ngayon, pero it doesn't mean yun na po yung mangyayari sa iyo. Yun na yung katotohanan. Facts, ang tawag po doon, facts. Makikita mo, ang mga nanay, tatay mo nag-aaway, wala kayong pambayad ng kuryente, ganito, kulang ganito. That's the facts. Nag-i-struggle ka. May mga mapupultinindig ang problema. Pero if you have faith, you are believing in new things to come. Alam niyo po, natutunan ko, importante pala kapag may faith ka, ngayon mo na pananiwalaan kahit wala pa. Kaya nga po gagalaw ka ngayon na maayos kasi alam mo na nandito na. Amen? Amen? Nung pong bago tayo maghanap ng church, we are praying. Kami po mag-asawa we are praying. And then suddenly God, because of the revelation, God told us, hindi tayo mangungupahan. Wala pa, mahirap, pinapalayas tayo sa isang lugar, wala na tayong simbahan.
Sabi ko, hindi tayo mangungupahan. Ang Diyos bibili ng kanyang lugar. Amen? If you believe today, ang mga reality pa-follow sa pinaniniwalaan mo. Ang facts ay susunod sa iyo. Amen? Amen? Huwag po tayong mag-waver, huwag po tayong maghalinlangan. Ang faith po ninyo is in the dimension of God. It's never in the dimension of the realities going on. Amen? Mahirap man ngayon, pero pwede kayong pumunta sa level ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Number 3, faith needs to grow. Ito po importante. Sabi po ng Matthew chapter 13, verse 31, here is another illustration Jesus used. Tignan niyo po. The kingdom of heaven is like a mustard seed planted in a field. It is the smallest of all seeds, but it becomes the largest of garden plant. It grows into a tree, and birds come and make nest in its branches. Ito po yung importanteng makita natin. Ang paghahari daw ng Diyos ay katulad ng binhi ng mustasa o yung mustard seed. Alam mo yung mustard seed, napakaliit nun. Isa sa pinakamaliit na binhi. Makikita ninyo sinliit ng tuldok ng ballpen, pag ganon. Pag itinanim mo daw, lalago yun. Magiging siyang parang puno. Mamumunga. Pero kapag binhi siya, hindi siya pwedeng puntahan ng ibon, tutukain lang po to. Sabi niya rito, pag lumago na siya, doon na po yung benepisyo. Yun po yung reality about faith. Never expect you receive if your faith is immature. Tandaan po natin, sala sa mainit, sala sa malamig. Gusto mo ngayon, bukas hindi mo. Susunod ka sa Diyos, mamaya hindi. Sisimba ka, pagkatapos ayaw mo. Magse-cell group ka, bukas ayaw mo na naman. Pag ganun po, problema. Paano lalago yung puno kung didiligan mo every once a week? Ha? Paano lalago yan kapag hindi mo siya iningatan? Kahit na magaling ka pong magtatanim, di ba? Si Sister Miriam, manananim yan, di ba? Di ba kapag tinanim mo yan, naalagaan mo yan? Kaya kapag ang tinanim mo yan, basta pinabayaan mo, hindi pwede yan. Sana lang, kung malunggay, okay lang. Wala namang binhi-binhi yan, gagano mo lang. Di ba? Pero pag binhi, kailangan alagaan yan. Minsan, ang tingin natin kay Lord, yung groceries. No? Ang tingin natin kay Lord, yung talagang bangko. Lord, pengin to, kukuha lang gusto mo. ATM, groceries, Lord. Hindi po. Amen? It takes a time. Kailangan lumago po tayo. Brothers and sisters, hindi pwedeng once in a while nating puntahan ng Diyos. Hindi pwede yun. Ang Lord, kapag lumapit ka kay Lord, hindi naman kagad, I will bless you. Hindi po. Okay, come. I-heal ka muna. Marami kang mga diferensya. Marami kang mga problema. Aayusin muna yung puso mo. Yung identity mo, ibabalik sa tama. Lalagay muna, hindi pa po nalagay yung mga salita. Kasi yun po yung pangako ng Diyos, ilalagay sa utak mo. Kapag natama na po yung isip natin at ang buong buhay natin, dun tayo tatama. Pero kapag pupunta ka, Lord, may tama ka nun. Yung mga taong maraming tama. Napakaraming problema. Pagkatapos kagad, Lord, hihil ka muna, nakadita. Halika rito. May sugat ka. Sige, pagagalin kita. May mga problema ka. Emotional problem, personal problems, may spiritual problem ka. Magdududo ka sa mga hindi ka nagsisimba. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Tagal mo na. Tanda mo, 50 ka na. Ano ba yung alam mong verse? Wala. Problema. Amen? Mabiyaya lang po ang Diyos, pero marami tayong problema sa Diyos. Di ba? Mabuti pa si Abraham, napakahirap ng kalalagay niya, wala siyang brothers and sister. Kamukha tayo, may brothers and sisters. Siya nung panahon niya,
Hindi man siya nagsisimba doon sa Yeshua the Messiah ministry. Wala sa mga ganun eh. Si Abraham, through vision, through intuition, siguro na naginip siya, sinabi niya, Lord, inakausap siya ni Lord, and then he believed in God. Tayo po, every week, mayroong salita ng Diyos. Once in a week, meron tayong cell group. Every now and then, meron tayong process. Ayaw mo pa? May problema na nga yung utak natin, wala pa. Alam niyo po, ang pamumunga, paglalago na po yung puno. Di po ba? Amen? Pag lumago po yung puno, matibay na yung mga sanga, doon po siya makayang magbitbit ng mga bunga. Kasi kapag pinamunga mo sa maliit, mamamatay yun. Biro mo, kahit na po, sa resa lang po, okay, isang tangkay lang matutumba yun. Amen ba? Hihingi ng pera kay Lord, Lord, payamanin mo ako. Kasi, handaan niyo po, hindi po ganun ang Lord. Sisirain mo yung buhay mo, baka mag-online sabong ka lang. Ganon. Pag ang tingin sa pera ng mga tao, pampasira ng buhay. Di ba? Hindi po yan. Tayo po yung mga manager. Ang may faith is a good manager. Marunong siyang maghintay, marunong siyang magdisiplinado ang utak. Di ba ba? Ang isip, yun po yung kailangan. Faith needs to grow. Faith needs to grow. Kailangan lumago po tayo. Kaya meron tayong process, life class, SOL. Yung mga iba ayaw mag-training. Akala nila, alam na nila. Hindi po pwede yun. Kapag na-train ka, ikaw ay pakikinabangan. Wag po natin i-underestimate yung training. Gusto mo atang magturo sa iyo sino magaling? Si Bishop Poriel o kaya sino? Hindi po. The moment you listen, you sit down and listen. Yung mind mo na hindi nagsasalita, nakikinig lang, papasukan ng mga bagong information. Yung mga information na yun ang magti-trigger sa mga dispangilado mong mga pag-iisip. Papalitan po yung maling operational mind thinking mo, babagyo ng bago. I-align, iaayos po. Amen? Amen? Sino po yung gusto magpa-align dito? Para makarating ka sa iyong kinaroroonan. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Number 4, sana meron pa akong 1 hour and 30 minutes. Faith grows by revelation from the Word of God. Faith grows, yan, parating na yung anak ko. Mga nagbabawal sa akin ngayon, mga anak ko na. Ayan, sumasobra na sa oras. Faith grows by revelation of the Word of God. Wala pong ibang pamamaraan para lumago din yung pananampalataya natin, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig, paulit-ulit. In NIV version, so that faith comes by hearing and hearing. Is a repeated. Bakit repeat? Bakit repeat? Kasi kapag narinig mo lang ngayon, wala pa yung rema. Una, pag narinig mo is a logos ang tawag doon. Mga word lang, mga information lang papasok. Pero kapag paulit-ulit, alam niyo po minsan kapag nakabasa po ko ng salita ng Diyos, pag minasa ko, napakasimple ang dating. Pero pag natutulog na po ko, sinabi ni Lord, kaya nakahiga na ako, sabi ni Lord, ganun pala yun. Pag minamnam-nam mo, paulit-ulit mong pinagbulay-bulay, magpapahayag yun ng kapahayagan, revelation. Ang Diyos na po yung mangungusap doon. Kapag ang Diyos ang nangusap, yun na po, matindi. Yun ang mag-i-excite sa atin, magbibigay sa atin ng understanding. Ganun pa yun? Bibigay ni Lord. Yun ang papalago. Salita ng Diyos. Amen. Because God will never speak against His word. He will always speak to confirm the word in your life. Remember, there are 7,000 promises of God, and then He can say to you that promises. He can remind you of promises. Kaya lang, pag hindi mo alam yung promise, it will be an information to you. Parang ano lang sa iyo, walang dating.
Pero kapag na-remind sa'yo ni Lord, then it will grow and grow. It will help you to grow. Amen po ba? Amen? Huwag po kayong magpabaya. Magbasa po kayo. Read 5 chapter a day. Read. Read as much as you want. You have a lot of time. Read and repeatedly, read. Alam niyo po, lalabas yung revelation. Ano mga kahulugan ng revelation? Means unveiling. Kung yung kurtina, binuksan ko, makikita mo. Papahayag. Yung mga nasa loob, makikita mo. Sino po yung excited na gano'n? Amen? Yung pong nakikita mo, ganito pala yung meaning na to. Yun. Amen? Praise God. Number 5, faith should be tested. Abraham, sabi niya, knowing that the testing of your faith produce patience. Kasi wala kang pasensya. Minsan, tinetest ka ni Lord. Kailangan mo yung faith. Ang sabi niya, knowing that the testing of your faith produce patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete and lacking nothing. Yun. Yung pala. Ganda pala ng testing. Ano the best, isa pong pamamaraan na lumago tayo sa mga pagsubok ng buhay. Sino po yung amen doon? Yung kapag naranasan mo yung pagsubok at nagtagumpay ka, ganun pala yung tinuro ng Diyos. Experience mo na kasi yun eh. Wala nang mananakaw sa'yo. And then you grow. Ang problema minsan, yung mga tinetes, yung umaayaw. Yun. Ang gandong ka na lang kapag umayaw ka. Kasi, no? Alam niyo po sa test, pag hindi mo napasa, uulitin sa'yo. Di ba kapag sabi ng teacher mo, hindi ka pumasa, ulit kang mag-test. Kaya minsan paulit-ulit yung problema mo kasi hindi mo pinapasa. Problema mo sa pera, problema mo sa relasyon, problema sa ganito. Alamin mo, baka naman hindi ka pumapasa, palagi kang 74. Bagsak palagi. Dinadaan mo sa tapang, dinadaan mo sa sarili mong ideya, pakinggan mo ang Lord. Baka naman, matutunan mo. Amen. Faith matters. Importante po ito, kasama ng pananampalataya ng ating buhay. We will be tested, but tandaan nyo po, ang mga palaging nagtetest, yun yung palaging matindi. Di ba? Amen. Yung punong-puno ng mga testing yan. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Doon mo ma-experience yung faith mo at makikita mo na ang Lord kumikilos in your behalf. Si Abraham ganon, may problema siya sa edad, may problema siya sa bagong asawa niya, may problema siya sa lugar, may problema siya sa ang daming problema. Pero napagtagumpay niya, he became the father of many nations. Amen? Sino po yung gusto niya na lumago yung faith niya dito? Taas mo yung kamay mo, Lord, me. Kasi magiging modelo ka. Amen? Sa family mo, sa mga ano mo, we will be a model. And they will learn how to have faith also. Amen? Pwede pa tayong tumayo? And just thank God. Hallelujah. Meron po ba tayong natutunan? Importante po ito. Dahil magla-life class tayo, kailangan umandar yung tamang pananampalataya. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, we honor you, we glorify you, Lord. We exalt you. We lift you up. Lord, we honor you. Heavenly Father, we thank you. Thank you, Jesus. Pwede po yung itaas yung kamay natin at we surrender our lives to you. Sa napakaraming pagkakataon, tayo lang po'y nabubuhay doon sa nangyayari lang. We depend on the things happening in our lives. Patandaan po ninyo, we can change that by believing now. Kung ikaw ay mananampalataya kay Heso Kristo, na siya'y nabuhay, siya'y namatay at muling nabuhay, at siya'y may buhay na walang hanggan na pinapangako sa bawat isa sa atin, you will truly experience His power and His grace over your life. Gaya ni Abraham, umasa siya ng bagong buhay. Tayo rin umasa po ng bagong buhay. Sabihin mo, Panginoon, dalangin ko
na magkaroon ako ng bagong buhay na kasama ka. Ayaw ko na po sa magulong buhay, malayo sa iyo. Ako po ngayon nananampalataya na meron kang nakalaan na matagumpay na buhay para sa akin. I surrender my life to you. Tinatanggap kita bilang sariling Diyos at tagapagligtas. At ako na po'y susunod sa iyo, mananampalataya sa iyo habang ako'y nabubuhay. Salamat, Panginoon. Sinusuko ko ang aking buhay. Bibilang niyo po ako bilang miyembro ng pamilya ng Diyos. At lahat ng ito'y panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, thank you. I pray that you will bless each and every one. Your glory will shine upon their lives, Lord. Thank you. Protect them and bless them. In Jesus' name I pray. Amen and amen. God bless you.